Hawasay ang may likha ng ating buhay. Abaya hawa. Bawak wartawa, abay hawa. Wartawa, abay hawa. Kalhalal, abay hawa alhayang. Kalhalal, abay hawa alhayang. Bahasa masyayak hawasay. Bahasa masyayak hawasay. Bahasa muraw kakadas. Bahasa muraw kakadas. Wam Yasarala, Elda, Oper, Marika, Philippines. Wam Yasarala, Elda, Oper, Marika, Philippines. Tawada. Tawada. Abay hawa. Yaman. 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 Thank you. Sa ibang mga Hebrew Israel, manong sila. Okay? Bago tayo magsimula dito, batiin natin ang ating mga Hebrew Israelite remnant nasa bansang Oper na original na pangalan Elda, tapos naging Maharlika, tapos naging Philippines. Inisikap ni Congressman Dan Fernandez na mabalik sa Oper ng bansa. Naging bansang Oper na to. So, ngayon batiin natin ang taga-Digos, Davao del Sur, pinungunahan ni Pastor Leonard Cabasal. Approaching of the Feast of the Trumpet, Israel 1, and New Year, Head of the Year. Kailang magkaiba dahil ang sinundan ko ang Ethiopian calendar. Ang New Year, Israel 1 ay September 11. Mga Hebrew Israel na mga Edomites na nakatira sa Israel, September 16, sabat sila. Bahala kayo kung doon may sumunod sa mga fake Hebrew Israelite, mga Jewish na people. May Messiah sila, si Yanoka Rab Shlomo. Okay. Basta ako, Ethiopian calendar ang sinundan ko. So, September 11 ang New Year, official 1. Hindi magbabago yan, permanente. So, doon sa Toledo City, sa Cebu, ay Pastor Sabadya Ala. Kumusta kayo dyan? Happy Sabbath. Wala naman ibang magbatian, tayong mga remnant Hebrew Israelite. Kaya hindi na natin batiin yung mga Babylon, mga Hintil. Tayo mga lahi ni Jacob, Israel. So, kumusta naman ang Ahoy? Kay Pastora Melty, kumusta naman kayo? Diyan. Happy Sabbath. Malapit na ang New Year, September 11, at kaarawan ni Masaya Kahawashay. Hindi na alam nyo ba? Ang ibang Hebrew Israelite, hindi nila napag-aralan yan. September 11, si Masaya Kahawashay pinanganak, alas 20 ng gabi. Kasi mayroon tayong celebration doon sa Mother Assembly. Bukas ng hapon. Kasi paglubog ng araw, September 11 yan, New Year na yan. Abangan ninyo ang ating celebration. Si Masya Kiyawasay, i-celebrate natin yan siya at arawan niya. Hindi yan Babylon yan, hindi yan pagano. Kasi pinanganak siya, natuwa tayo, pinanganak siya, bilang tagapagligtas natin, nagkatawang tao si Abay Hawa. Pero tayo hindi. Dahil sa, pagpanganak natin, makasalanan, tuwa ka, mag-celebrate ka sa kapanganakan mo, makasalanan ka na. Wala ka pa nang nagawang kasalanan, pero makasalanan ka na kasi yung original sin na mana natin. Kaya lang diba? Kasi wala talagang celebration ng mga Hebrew Israelites sa birthday. Hindi. Except only Masya Kahawashay lang. Dahil hindi mismo kasalanan si Hawa yun, nagkatawang tao. Pero mayroon pang ibang di nakaalam dyan. Nakaalam na, iba si Hawa, iba din si Hawa siya. So, yan na nga.
Pero mga iba, mga ano yan, mga rimnan Hebrew Israelite yan. Talagang hindi talaga, depende kasi yun sa lalim sa pag-aral. Kahit pinag-pray mo, Aba Yahawa, ilid mo kami sa laging tamang turo. Pag-pray yun talaga lagi. Pag may matutunan ka, huwag kang magyabang agad. Ang iba kasi magyabang eh. Ayaw niya ni Aba Yahawa yung mga mayabang. So, diretso tayo sa Yanganis. Nakaready na celebration ni Pastora. Namimili na sila sa mall para gasto ngayon Sabat saka sa Lunes para sa Karawan ni Masayek House New Year. Namimili na sila, nakita ko. Namimili sila, handa sila sa ano sila, Monday. Monday kasi ang 11 eh. Sa atin, Sunday ng hapon kasi paglubog ng araw, New Year na yan. Ang reckoning kasi, ang changing ng araw, sunset, hindi midnight, as 12. Babylonian yun eh. That is Gregorian calendar, midnight, mag-change. That's why iba, mag-abang ng New Year, January 1, alas 12, magpuyatan yan, yung tulog. Pakinggan kung ano ba tumunog. Kabayo pa? O ano ba? Baboy, o. Kambing, o. Eh ngayon naman, bukas, pag lubog ng araw, makinig kay anong tumunog. Trumpeta. Bakit ka anong tumunog? Kaya lang, wala pa tayong trompeta, no? Kasi pista ng mga trompeta yan. Hindi pa tayo nakabili ng trompeta. So, kumusta mga sa ibang bansa, kay Michael Whiteper, kumusta kayo? How are you? How are you? And Jeremiah Israel, how are you? Are you coming here in Philippines coming January? Visit to me before. Ang ate namang dito, ng mga ngaral din, silang Rui Celeste, si Pastor Emmanuel Umali, yung mga preacher talaga na mga ano, yung ninong ko, si Leon Pilat, yan, mga mangaral yan sa tamang pangalan. Kaya lang, yung aral kasi, depende kasi sa pag-aral yan eh. That's why, magkaiba talaga ang mga teaching, minor. Pero ang pinaka-medyo doon, isa lang ang pangalan tinawag. Isa lang. Yan ang major. Walang pagkakaiba sa major doctrine. Pero ang minor, magkakaiba-iba na eh. Anyway, minor lang yan. Pero importante, isa tayo, mga Rimnan Hebrew Israelite tayo. Kasi, kung mga error-error ang mga minor teaching, hindi naman sa reward natin na pagdating sa pag-hukom eh. May nakatira sa maliit na kondo, may nakatira sa Bahikobo, may nakatira sa bangkita. Wala pa namang sweeting shade doon, tapos tagulan. Si Iba nga, nakatira sa garden din. Wala namang ano doon, bahay. Ano na, higa. So, yun on. So, tama na, mahaba na introduction natin. Okay, purihin ang ating Aba Yahawa. Palakpakan natin si Masaya at Yahawa. Alabaya. Ngayon, continue itong series natin, The Book of Jubilees. Hindi nating aral ito, kasi hindi ito sinama, ito, magkaiba ito konti sa Genesis. Ang sabi ng ibang Bible scholar, ang Jubilee daw, little Genesis. Pero hindi ito little, big ito eh. Dahil kompleto information dito. Ang Genesis talaga, originally, tama naman talaga. Talagang nagbawas. Hindi nagbawas. Okay. So, dito na tayo, learn about the Book of Jubilees, chapter 23 and 25. Nangalati na tayo, 25. Alamin ang tungkol sa aklat ng Jubileo, Kabanata 23 up to 25 chapter. Okay. Basa. Jubileo chapter 23 verse 1 to 16. At kaniyang inilagay ang dalawang daliri ni Jacob sa kaniyang mga mata. At kaniyang pinupuri ang alahayam, at kaniyang tinakpan ang kaniyang mukha, at iniunat ang kaniyang mga paa. At natulog
sa pagtulog ng walang hanggan. At sa kabila ng lahat ng ito, ay nakahiga si Jacob sa kanyang sinapupunan. At hindi niya alam na si Abraham, ang ama ng kanyang ama, ay patay na. At nagising si Jacob sa kaniyang pagkakatulog. At narito, si Abraham ay nilalamig na parang yelo. At sinabi niya, Lolo, Lolo, bakit hindi na nagsalita? At alam niya na siya ay patay na. Ayan. Patay na si Father Abraham. May evidence, Father Abraham. Father Abraham. So, patay na. Pero namatay si Abraham, nakahiga si Jacob doon sa Egypt, Sinapupunan. At yung daliri pa ni Jacob, ginigay pa rin sa mata ni Abraham, tapos pinaktan. Eh, yung namatay na, lumalamig na talaga ang katawan eh. Ang yelo. So, tawag niya, Lolo, Lolo! Sabi niya, Lolo, Lolo! Saan ba tayo? Mahaba. Ngunit hindi na nagsalita. At alam na niya na siya ay patay na. So, tuloy. At siya'y bumangon sa kaniyang sinapupunan. At tumakbo at sinabi kay Rebeka na kaniyang ina. At si Rebeka ay naparoon kay Isaac sa gabi at isinaysay sa kaniya at sila yumaong magkakasama. At si Jacob ay kasama nila at ang isang lampara ay nasa kaniyang kamay. At nang sila'y pumasok ay kanilang naratnang si Abraham na nakahiga. At nagpatira pa si Isaac sa mukha ng kaniyang ama at umiyak at hinalikan siya. So, umiyak si Isaac. Pero ka, patay ng tatay nila. Pero nandyan din si Ismael. Nagkataon kasi na yung gabi na yan, di ba, nagkikawang pista, nag-celebration ng kapistahan. Yun yung pagkamatay ni Abraham yung gabi na yun. So, siguro sa tingin nyo yun, sobrang pagkain. May pagkain na 175 ang edad ni Abraham eh. Eh, sobrang busog na ito sa kain. Siguro, bangon mo. Sa sobrang kain, hindi na kumakain, busog na busog ka. Ayoko na Eh, hindi na lang siya maraming pagkain eh. para magaan. O, tuloy. At ang mga tinig ay narinig sa sangbayanan ni Abraham. At si Ismael na kaniyang anak ay bumangon at naparoon kay Abraham na kaniyang ama. At iniyakan si Abraham na kaniyang ama, siya at ang buong sambayan ni Abraham. At sila'y nagsiyak ng labis sa pagtamis. At inilibing siya ng kaniyang mga anak na si Isaac at si Ismael sa dobling yungib sa tabi ni Sarah na kaniyang asawa. At iniyakan nila siya ng 40 araw ang lahat ng lalaki sa kaniyang sambayan at sila Isaac at Ismael at lahat ng kanilang mga anak at lahat ng mga anak na lalaki ni Keturah sa kanilang mga damo. At ang mga araw ng pagtanis para kay Abraham ay natapos. 40 days. 40 days na. Inaya pa na ng Inaya ng Katoliko, di ba? 40 days ang ano. Ay, nabasa niya. Wala naman ito sa Genesis eh. Dito lang sa ano, nabasa talaga nila yun. Gusto na nila na parang sila original. Kaya pa ay 40 days. Eh ngayon, baptisin na lang, 3 lubog na sa bata eh. Oo. Dati isa lang yun. Kukulang eh. Ito naman yung kinupunta ng mga born again sa Katoliko, yung 40 days. Oo. Gusto nila, pag nalibing na wala na. Pampawalaan na. 9 days lang yung kanila dun, huwag ka. Eh, ganun ang ginawa nila. 40 days pa lang, 40 days. Dalamati pa rin. Dalamati. Tuloy. At nabuhay siya ng 3 jubileo at 4 na sanglinggo ng mga taon. 175 taon. At natapos ang mga araw ng kaniyang buhay, na matanda at puspos ng mga araw. Sapagkat ang mga araw ng mga ninuno ng kanilang buhay
ay 19 na jubileo. At pagkatapos ng baha, sila ay nagsimulang lumaki nang wala pang 19 na jubileo. At bumaba ang jubileo at mabilis na tumanda. At mapuspos na ang kanilang mga araw dahil sa sari-saring kapighatian at kasamaan ng kanilang mga paraan, maliban kay Abraham. Si Abraham buong tangi ka, matinang talaga si Abraham. Pero mo, pansinin mo, 175. Kasi ang jubilee kasi, 50 years yun. 50 years. Pagdating ng 50 years, isang jubilee. Pag maabot ka dalawang jubilee, 100 years. Pag maabot ka ng 150, tatlong jubilee. Kasi sumubra siya ng tatlong jubilee. Kasi 175, tatlong 50, tapos may sobra pang 25. Apat na linggo. Oo. Tambuan na higit. Tuloy. Sapagkat si Abraham ay sakdal sa lahat ng kaniyang mga gawa sa Yahawa, at lubos na nakakalugod kay Yahawa sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay. At narito ang iba, hindi nila nakompleto ang 2 jubileo sa kanilang buhay. Sila ay mabilis tumanda dahil sa kanilang kasamaan. At ang lahat ng mga salinlahi na babangon mula sa panahong ito hanggang sa araw ng dakilang paghuhukom. Sa 2 jubileo at ang kanilang kaalaman ay tatalikuran sila dahil sa kanilang katandaan, at ang lahat ng kanilang kaalaman ay maglalaho. Pansinin mo bukod tangi talaga si Abraham sa kanyang mga kapatid, pati sa papa ni si Tera. Pati yung mga lolo pa na sa Rio, si Rahub. Oh. So, bukod tangi si Abraham. Kasi sila lahat doon, maliban kay Abraham, si Abraham lang talaga na hindi ng idolatry. 2 taon pa lang umalis sa kanyang ama. Dahil ang ama niya ay may idolatry. Kita mo yung buhay ni Abraham, iba, bukod tangi. Desisyon niya yun na talagang hindi siya maniwala sa libuto. Pero samantala, mga kapatid niya, tatay niya, lolo niya, pareho na may idolatry. Kasi na-influensyan sila ni King Nimrod. Pero mo sapagkat si Abraham ay sakdal sa lahat ng kanyang mga gawa. Kaya ba natin? Mga inaputan ni Abraham sa Yahawa. At lubos na nalulubot kay Yahawa sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At narito, ang iba hindi nila nakumpleto ang 2 jubileo sa kanilang buhay. Sila ay mabilis tumanda dahil sa kanilang kasamaan. Hindi na makaabot ng 100. Kasi inom-inom, sigarilyo. Hindi na makaabot ng 100. 66 pero makaputi pa Mga bata pala pag maganda, Oo. pag mabuti kang tao, kang bata. Oo. Pero ang mga kwento ng mundo, masamang damo daw, matagal mamatay. Para mag-encourage na maging masamang damo ka, para matagal kang mamatay. Baliktad. Dito, ang mga matino, matagal mamatay. Ang mga pasaway, madaling mamatay, madaling tumanda. Version yan version ni Satanas na para ma-encourage na, sige, magmasama ako, maging masamang damo ako para matagal kong mamatay. Pero hindi nila alam. Matino pala wala na mamatay. Pero dito, malinaw si Abraham talaga. Yun ang gayahin talaga natin sa Abraham. Talaga ni Abayaw. Tuloy. At sa mga araw na iyon, kung ang isang tao ay mabuhay ng 1 jubileo at kalahating taon, sasabihin nila tungkol sa kanya, siya ay nabuhay ng matagal, at higit na bahagi ng kanyang mga araw ay sakit at kalungkutan at kapighatian, at mayroong walang kapayapaan, sapagkat ang kapahamakan ay kasunod ng kapahamakan, at ang sugat sa sugat, at ang kapighatian sa kapighatian, at ang masamang balita sa masasamang balita, at ang karamdaman sa karamdaman, at ang lahat ng masasamang paghatol
na tulad nito. Sa isa't isa, karamdaman at pagbagsak, at niebe at hamog na nagyelo at yelo, at lagnat at panginginig, at pagkahilo at pagkagutom, at kamatayan, at taba, at pagkabihag, at lahat ng uri ng kapahamakan at sakit. Yan ang resulta, consequence sa mga makasalanan. Tama. Tama. Eh, pag isang jubilyo, 50 yan. Pag abot isang jubilyo, 50. Ang tagal ka naman sa. Sabi nilang karma. Yun ang panahon natin ngayon, di ba? Kasi madalas, mga 40, 30, 20, patay na. Sanggol pa ng iba, patay na. So, pero si Abraham, 3 jubilyo. Mahigit. So, ang resulta, nakita mo yung mga pangyayari, ito yung isang sumpa sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Yun ang nga na-encourage ko, magpakatino talaga tayo. Ilitin natin magpakatino. Gayahin natin ang ating grand lulo na si Abraham. Tuloy. At ang lahat ng ito ay darating sa isang masamang saling-labi na sumasalangsang sa kautusan ni Yahweh. Ang kanilang mga gawa ay karumihan at pakikiapid at mga kasuklam-suklam. At kanilang sasabihin, ang mga araw ng mga ninuno ay marami, malapit sa 1,000 taon. Ngunit masdan ang mga araw ng ating buhay. Kung ang isang tao ay nabuhay ng 30 taon, at ang iba 10 taon, at kung siya ay malakas, 40 taon, at ang mga masasama ay walang kapayapaan sa mga araw ng mga taong ito. So, wala talagang kapayapaan ang mga taong masasama. Bagabag talaga ba? Walang kapayapaan sa mga tao. Si Abraham talaga iba. Yung mo mula kay Noe. Bukod kay Enoch ha, Noe. Anong kasunod na nakita ng kitaan na ano? Ka Abraham, ang layong talon. Ang layong talon. Si Heber naman, nakitaan natin, medyo ano, kasi hindi siya sumasali sa pagtayo ng tore. That's why, original lingwahe, hindi nawala sa kanya. Siya lang, the only. Siya lang, the only. Mga anak na ibang lingwahe, si Philip, si Joktan, ibang lingwahe. Si Heber lang ang nanatiling original na language, Hebrew. Hebrew ang original. Sabi nila, baybayin daw. Siya nagsiiba daw. Ay, Pilipino daw dito. May sabi pa naman dyan, doktor na scientist. Sabi ko, Dok, mag-research ka pa doon. Ito lang sa Jubilee, dito na, marami kang matutunan dito. At mabuti kang tao, may kapayapaan sa buhay. Meron mo ha, ang mga ginawa ito, madalas to ngayon, lalo na ito February 14. Yan, magulang isip niya. Yan. Magulang isip. Pero, Akala kasi ng iba, kayang-kaya pag mayroong babaeng manunukso, ano agad, patulan agad. Hanggat hindi kayo kasal, isang pakikiapid yan. Hindi pwede mong galawin yung babae kahit ang babae pa sa Bisaya pa nang hagit sa'yo. O sa Tagalog pa nang hamon. Kumbaga ang palay lumalapit na sa manok. Hanggat walang basbas, walang kasal, hindi mo talaga pwede galawin yan. Ang tawag yan, pakikiapid. Yan ang mga ginawa. Yung kasuklam-suklam. Ano yan? Yung mga mananawas. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yan, kapwa lalaki, kapwa babae. Yan, kasuklam-suklam yan. So, kita mo yung karakter. Tayo, yun ang encourage ko. Ano ba naman sabihin? May sunod daw ako. Siyempre, direkta talaga sa ano. Pa rin yan eh. Oh, yan ang nakalagay eh. Pag di ka iguon diyan na muli kay ka, ingat wa ka diha, oo, ito ulit. hindi mo Ngayon kinahimo na. ang bidasihan eh. Pero kung naigo ka diyan na, ikaw kanimo na.
Tinamaan. Pag tinamaan ka niyan, may tama ka talaga. Patuloy. At sa lahing niyaon ay hahatulan ng anak ng tao ang kanilang kasamaan at kalikuan. At sa mga salita ng kanilang bibig. At sa malaking kasamaan na kanilang ginagawa. At tungkol sa kanilang pagtalikod sa tipan na ginawa ni Yahweh sa pagitan nila at niya, na dapat nilang sundin at gawin ang lahat ng kanyang mga utos at kanyang mga ordinansa at lahat ng kanyang mga batas nang hindi lumilihis alinman sa kanan o kaliwa. Walang lihis sa kanan kaliwa. Sundin talaga ang kanyang mga ordinansa, ang kanyang tipan, Hindi yun ang namimili. kanyang mga utos. Straightforward. Sino bang pinausa? Akong speaker, ako nagsalita eh. Pinasa na natin dito. Tapos, ang nagsalita, nami-personal. Ano personal yan? Ano nakalagay ho? Hindi naman ikaw tulad dyan. Si Aba Yahawa, ang nagsalita, ayon sa kasulatan, ako lang ang nag-deliver. Porkit ako nag-deliver, na personal ako? May pinabasihan? Yan, bulong ang sisip nila. Palusot lang yan. Ganun talaga mga sagot ng mga hindi elect. Yung mga lahi ni ng mga polling angel. Tuloy. Dito na tayo. Pahayag chapter 20, verse 11 to 15. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hama, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Pinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Batay. Kasi lahat ng ginawa natin sinusulat yan doon. Sa makalangit na tapyas. Eh ngayon, ito na, judgment din na to eh. Mga aklat din pala. Tingnan mo. Ito yung nakaraan, no? Hindi pa yan tapos. Tapos. Hindi pa po tapos. Hindi pa? Tapos na to? Di ba? Hindi pa? Tutubo yan doon eh. Yan ang tapos. Ay, Tapos na yan. ako. Ay, hindi pa tapos yun. Hindi yun eh. Di, ito, hindi pa tapos to. Kadugtong yan ng isa eh. Yung sa Ayan. white throne. Papahayag yan eh. Hindi naman papahayag eh. Jubileo to. Pabili yan. Hindi. Pahayag yan. Pahayag yung ano yung huli. Ito na. Pahayag yung huli. Ipagbasa yan. Yan. Yan ang huli. Ito, tapos na to. Apo. Ngayon, bakit may judgment day? May sinabi kasi dito eh. Ito, diba? Ayun, bumalik. Hatulan. Hatulan. Saan yung hatulan ito? At sa lahing niyo na yaatulan. Ha? Ha? Sa lahing niya. At sa lahing yaon ay hatulan ng anak ng tao. Sino tong anak ng tao? Sino to, Koy? Siyawa siya. Ang kanilang kasamaan at kalikuan. At sa mga salita ng kanilang bibig. Tingnan tayo sa mga sinasabi natin. At sa malaking kasamaan ng kanilang ginagawa. At tungkol sa kanilang pagtalikod sa tipan Nagawa niya. na ginagawa ni Yahweh. Talikuran ng tipan. Importante yung tipan, sumunod talaga tayo. Sa pagitan nila, niya, na dapat nilang sundin at gawin ang lahat ng kanyang mga utos at kanyang mga ordinansa at lahat ng kanyang mga batas o lahat ng kanyang mga batas nang hindi
lumihis alinman sa kanan o kaliwa. Tama. Ang maghatol sa huling araw ay yung anak ng tao. Yun na nga dito. Pagkatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon, naglaho ang lupa at langit ang kanyang sarapan at hindi na nakita pamuli. Anong naglaho? Ang langit Ang lupa. at lupa. Yung lumang lupa. at Ang langit. lumang lupa yan. O, naglaho. Ibig sabihin, ito, mababanis talaga to. O, nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga patay. Maging dakila o hamak. Lahat yan. At binuksan ang mga aklat. Mga aklat ay hindi lang isang aklat, mga aklat. Binuksan ang isang pang aklat, ang aklat ng buhay. The Book of Life. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nasusulat sa mga aklat. Na ang ating mga ginawa araw-araw mulang pinanganak tayo hanggang namatay, hanggang ngayon, nakasulat yan pagdating ng Judgment Day. Ito mga ginawa mo, ito yung mga ginagawa mo. Doon ba patay ang hapon? That's why na lahat sa tanang buhay natin, gayahin natin si Father Abraham na talagang ang ginawa niya lahat ay katinuan. Hindi na yun na, minsan matino, minsan pasaway, minsan matino, minsan pasaway. Hindi, lubos-lubosan na lang natin matino. Pag ayaw mo, lubos-lubosan mo lang kasama. Ganun na lang. Kaysa maghap-hap ka. Hap-hap. Kasi may ambisyon ako sa lupa. Kasi marami ko ambisyon. Yan ang nakakasira sa yung ambisyon. Na instead makapokus ka, hindi na ginayas tatay eh. Tatay, focus talaga to. Pagdating ng, nandoon talaga yan sa pastor preaching. Pag mapagod na siya, alam mo, tatay, pag mapagod na, gumanon na siya. After nandoon siya, Kampay-kampay. Pag hindi na kinaya, sandal na exercise niya yun eh. Ganyan na eh. Ang nakita ko yung katapatan niya. Kaya sa ibang mga alwang ko. Ayaw talaga niya mag-absent. Pag napagod ng tayo, sandal na sa Elcre. At least nandoon. Hindi maka-compare Nandoon. Tsinta na siya eh. Next year. Hindi na. Oo, sa February Kasi ang ating ginagawa Ano sa dito, 20 na next year. hindi ito nasasayang, nakasulat to sa tapyas na bato sa langit. Ito yung Ha? ipapakita pagdating ng hulang araw, ano ba mga ginagawa natin dito? 20 ka kuwanta. Pray na yung iba. Oo. Pray na yung iba. Wow. Tapos ako sa isang jubileo. Right. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Lahat ng mga tao na wala sa record sa Book of Life, hindi Manila Hill, Manhil. Manhil. Manila Hill. Manila Hill. Hell, malambot, hell, perno. Manila L. Manila. Sa dagat-dagatang apoy. So, encourage ko, hindi yan na personalan, kundi talagang encourage na gayahin talaga natin. Mamaya dito si Jacob, hinaya talaga ni Jacob ang lolo niya, si Abraham. Nabanggit to, sa ending nito, sa chapter 25. Tuloy. Jubileo chapter 23, verse 17 to 32. Sapagkat ang lahat ay gumawa ng masama at
At ang bawat bibig ay nagsasalita ng kasamaan. At ang lahat ng kanilang mga gawa ay karumihan at kasuklam-suklam. At lahat ng kanilang mga lakad ay karumihan, karumihan at pagkawasak. Masdan, ang lupa ay mawawasak dahil sa lahat ng kanilang mga gawa. At walang binhi ng puno ng ubas at walang langis, sapagkat ang kanilang mga gawa ay ganap na walang pananampalataya. At silang lahat ay magkakasamang mamamatay, mga hayop at baka at mga ibon at lahat ng isda sa dagat dahil sa mga anak ng tao. Yan. Kita mo yun, lumalaganap na ang kasamaan ng tao. Nagkaroon ng baha dahil sa kasamaan. Sa China. Ngayon, ito naman ulit, after sa baha, bumalik naman ang kasamaan ulit. Mayroon kasi yung malayan eh. Tuloy. At sila'y mag-aaway sa isa't isa. Ang bata sa matanda Walang galang. at ang matanda sa bata. Yan. Ang dukha sa mayaman. Ang hamak sa dakila. At ang pulubi sa prinsipe. Dahil sa batas at sa tipan. Sapagkat kanilang nakalimutan ang utos. At tipan at mga kapistahan. At mga buwan. At sabat. At jubileo. At lahat ng mga paghatol. At sila'y gumagawa ng mga tabak at pakikinigma upang ibalik sila sa tamang daan. Ngunit hindi sila babalik hanggang sa maraming dugo ang nabuhos sa lupa, isa-isa. So, at tinutukoy ito, Hebrew Israelite, ito tinukoy, ito higil ha. Yung mga ginawa ng mga Hebrew Israelite na nangyari sa buhay nila, away na, bata sa matanda, prinsipe sa pulobi. Oh, away na. Sa mayaman, saka sa mahirap. Tapos sabihin na, oh sige, kailangan dumapa ka. Lumuhod ka, sisi ka, para makasama ka sa blessing. Parang pasaway. Sabi mo sa, ano ka ba, alhayam ka? Wala, para bang gusto ng alhayam sila? O pagkakatawa. Sus na na. Wala ka pa kasalanan. Alam mo ba ito, bakit nangyari sa mga Hebrew Israelite ito? Kasi, nakalimutan ng utos at tipan at mga kapistahan At mga buwan. at ang mga buwan at ang sabat. Dahil nagtatrabaho pa hanggang sa sabat. At Jubileo. Sa Jubileo, matagal to, 50 years to eh. Lahat ng mga paghatol at sila'y gumawa ng mga tabak yan para magbakbaka na. Dito, sa Cebu, sa Danao, gumagawa ng baril. Pero Sa Leyte. babalik lang sila pag tumanak ng maraming dugo. Doon na sila mag-ano. So, makita mo kung bakit ito na ano. Kasi hindi sumunod sa kautusan, sa tipan, sa sabat, sa buwan, saka sa kapistahan. Nalimutan talaga. Kapistahan ha, ngayon. Sa, Piece of the Trumpet. Ay, hindi ko, nakalimutan mo. Naku, priority yan. Ay, para kay Abay Hawa yan. Tuloy. At ang mga nakatakas ay hindi babalik sa daan ng katuwiran. Kundi sila ay nagmamalaki sa kanilang sarili sa pagdaraya at kayamanan upang makuha ng bawat isa ang lahat ng nauukol sa kaniyang kapwa at kanilang pangalanan ang dakilang pangalan. Ngunit hindi sa katotohanan at hindi sa katuwiran at dudungisan ang kabanal-banalan ng kanilang karumihan at ang karumihan ng kanilang karumihan. At isang malaking kaparusahan ang mangyayari sa mga lahing ito mula sa Yahawa. At ibibigay niya sila sa tabak at sa paghatol at sa pagkabihag at upang samsamin at lamunin ang kanilang pag-aari. Yan ang nangyari. Yan ang resulta. Nabihag. Ang iba nakatakas.
Yun ang ating mga ninuno, nakatakas, napunta rito. Sa mga At tayo mga kapu-apuhan. Kasi sa tigas ang ulo nila eh. Kinalimutan ang mga tipan, mga kapistahan, sabat, buwan, lahat kinalimutan. Matigas, sadyang matigas talagang ulo. Iba talaga si Abraham eh. Yan, tingnan natin si Jacob mamaya. Kita mo. Mataray. At sila'y magigising laban sa kanilang mga kaaway na makasalanang mga hintil na walang awa o habag at walang paggalang sa pagkatao ng kaninuman. Maging matanda o bata o sinuman, sapagkat sila'y higit na masama at malakas na gumawa ng masama at sila'y gagamit ng karasan laban sa Israel at pagsalangsang laban sa lahi ni Jacob. At maraming dugo ang mabububo sa lupa at walang magpipisan at walang maglilibing. Sa mga araw na iyon, sila ay iiyaw ng malakas at tatawag at mananalangin na sila ay maligtas sa kamay ng mga makasalanan na mga hintil, ngunit walang maliligtas. Ayan na. Hinihira na sila ng mga hintil, binigma na. Wala na, wala maligtas. Sabi ni Abayawa, matigas kasi yung ulo nyo, bahala kayo dyan. Hindi ko kayo ililigtas. Yan ang resulta, konsekwent sa palo sa mga anak niya na pasaway. So, magpakatinaw na lang tayong lubos-lubos. Hindi na tayo maghap-hap pa, na minsan matino, minsan hindi, minsan matino, minsan hindi. Ano ba yan? Kasi ang pagkasalangsang kasi, masarap kasi gawin, no? Ang paggawa kasalanan. Yung makamundong pagnanasa, makamundong pangarap, makamundo. Kasi pagpira ba tayo dyan? Saan tayo pira? 5 game? Punta muna tayo doon, kaya may 5 game na darating. Ay, wala naman. Wala naman, doon tayo. Habol. So, mundo lang ang kanilang property lang ng mundo. Hindi talaga panglangit. Hawak mo ka naman ang bayan. Nakakalungkot. Oh. 5 din, yun yung kakapal. Patuloy tayo. At ang mga ulo ng mga kabataan ay magiging mapuputi ang buhok na may uban. At ang isang kabataan na may 3 linggo ay lilitaw na matanda na gaya ng isang taong may 100 taon. Hindi pa? At ang kanilang tangkad ay hindi umaangat dahil sa kapigatian at kapigatian. Sa mga araw na iyon, ang mga kabataan ay magsisimulang mag-aral ng mga batas at hanapin ang mga utos ni Yahwa at bumalik sa landas ng patuloy. Ito na. At least, nagising yun sila. Bada ba na eh? Kasi ang mga kabataan, maliit pa ubanin na. Hindi na tumangkat, pandak na, unano na. Puro kapigati yan. Kasi ang resulta sa pasaway ngayon, eto, ang mga kabataan ay hanapin ang mga utos ni Yahwa at bumalik sa landas ng katuwiran. Ito na. Anong resulta pag ito na? Tuloy. At ang mga araw ay magsisimulang dumami at lalago sa gitna ng mga anak ng tao hanggang ang kanilang mga araw ay lumalapit sa 1,000 taon. At sa mas malaking bilang ng mga taon kaysa dating mga bilang ng mga araw. At magkakaroon ng kasiyahan ng kaniyang mga araw, sapagkat ang lahat ay magiging parang mga bata na hindi tumatanda. Ito matanda. Kasi sumunod nga sa Torah, sumunod nga sa utos, hinahanap na ang mga bata, susundin. Kasi wala ito sa mga hintil eh. Baby face. Sa ating mga Hebrew Israelite, obligado tayo. Kay Pablo naman, All na sana. yung mga hintil, hindi niya pinipersang sumunod sa kautusan ng mga Hebrew. Hintil sila eh. Ang tama lang na nampalataya sila kay Messiah at Yahushai. Dahil na-sweep sila by grace alone.
Hindi yung sinisipa, hindi yung pipilitin yung mga hintil na, sige, sunod kayo sa Torah, sunod kayo. Hintil nga yan ay. Ang tayong mga rimnan, tayo ang obligadong sumunod. Pero ang ibang rimnan, minsan sumunod, minsan hindi, minsan sumunod, minsan hindi. Kasaway. Ayun, may palo. Pero yung sumusunod, ano nangyari sa buhay na? O, kumanda, masaya, mahaba ng buhay. Tuloy pa tayo. At sa lahat ng kanilang mga araw, ay mamumuhay sa kabanalan at kapayapaan at sa kagalakan. At hindi na magkakaroon ng anumang kapighatian, sapagkat ang lahat ng kanilang mga araw ay magiging mga araw sa pagpapala at pagpapagaling. At sa panahong iyon ay pagpalain ni Yahweh ang kaniyang mga lingkod, at sila ay magsisitindig at makakita ang dakilang kapayapaan, at palalayasin ang kanilang mga kalaban. At ang matuwid ay magpapasalamat at magagalak na may kagalakan magpakailanman. At makikita ang lahat nilang kahatulan at lahat ng kanilang sumpa sa kanilang mga kaaway. Kita mo yung pagkakaiba? Yung hindi sila sumunod, grabing karanasan, kahirapan dumating sa kanilang buhay. Eksip ang buhay, madali pa mamatay, madaling tumanda. Pero yung sumunod na, hinahanap ng Torah, sinunod na nila, gumanda na ang buhay. Tuloy-tuloy na eh. Bumata pa. Bata pa ang Kahit matanda. Kahit tandaan na. kahit matanda na, pero magmukhang bata tingnan. Kasi sumunod eh. So yan ang sikreto eh. Kaya pala may rason. Kung bakit bata pa rin yung tatay o So yan. So makikita natin ang kaibahan ha. Ang sikreto, pagsunod lang talaga sa Torah, sa kautusan. Bakit stress? Dati siya. Pero yung sa panahon natin ngayon, yung handog, susunogin, wala na. Ginawa na ni Yahweh. Yung wala pa si Yahweh siya, hindi pa siya nagkatawang tao si Yahweh siya, talaga obligadong maghandog tayo ng mga sinunod ng mga hayop. Pero yung ano, hindi na. Pero lahat ng mga utos, yung pinagbabawal na pagkain, yung kailangan dumalo sa araw ng Sabat, lahat, continue, kapistahan, continue yan. Hindi natin pwede pagliban yan. Ang number one pala itong Sabat eh. Ang dami ako mag-imbitahan kasi, ganito. Pag may kapistahan ba, hindi ko may ilatag ko, gabi na kasi pauwi. Yan ha. Pasaway din. Pasaway din. yari. Lari ka ba? Sabi na, namersyonal ka na naman. Siya daw yung pinapakaw. Ugma na Okay, makawin. Lord. At ang kanilang mga buto ay mamamahinga sa lupa. At ang kanilang mga espiritu ay magkakaroon ng malaking kagalakan. At kanilang malalaman na si Yahweh ang nagsasagawa ng kahatulan. At nagpapakita ng awa sa daan-daan at libo-libo at sa lahat ng umingibig sa Kanya. At gawin mo, Moises, isulat mo ang mga salitang ito sapagkat ganito ang mga isinulat. At kanilang itinala ang mga ito sa makalangit na mga tapyas bilang isang patotoo sa mga salinlahi magpakailanman. Yung umpisa kasi, yung unang chapter doon, si Moses nandun sa Mount Sinai ng ayuno. Nandun si Hawa, nandun yung anghel. At nadala niyang dalawang papa na bato. Ay, pinalo niya sa ano, ang iiwan ng mga Israelita, gumawa na ng idolatry, yung samba sa baka. Ngayon, ito yung panahon pala na diniktahan, sinabi ni yung angel kay Moses, sabi niya, Moses, sabi niya, at gawin mo, Moses, isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ganito ang mga sulat at sa kanilang itinala sa mga ito sa makalangit na mga takyas bilang isang patotoo sa mga salitahe magpakailanman. So, itong Book of Jubilee, doon ito nilikha sa Mount Sinai na sinulat ni Moses at dinikta ng anghel na si Prabuel yun eh. At yun, nabuo itong Book of Jubilee. Yan. So, biro mo ha. Yan ang nangyari.
rin na itong Book of Jubilee, tama. Pero ang ano eh, hindi nila pinasok kasi hindi naman na nadoktoran lahat eh. Yung Genesis, dinoktor na bago, yung pinasok na nila. Kasi meron sa Jubilee na wala sa Genesis kasi dinoktor na nga. Pero yung original Genesis, kapareho kasi si Moses pa rin nagsulat eh. Ito si Moses, sa Book of Genesis, si Moses pa rin. Bakit nagkaiba? May bawas doon. Kasi, dinoktor. Ano nangyari? Taray. Jubileo chapter 24 verse 1 to 17. At nangyari, at kamatay ni Abraham, ay pinagpala ni Yahweh si Isaac na kaniyang anak, at siya'y tumindig mula sa Hebron, at yumaon at tumahan sa balon ng pangitain ng unang taon ng ikatlong linggo ng jubileyong ito, ng ikapitong taon. At sa unang taon ng ikaapat na linggo, ay nagsimula ang tagutom sa lupain, bukod pa sa unang tagutom na nangyari noong mga araw ni Abraham. At nagluto si Jacob ng lutong lintil, at dumating si Esau na nagugutom mula sa Paran. At sinabi niya kay Jacob na kaniyang kapatid, bigyan mo ako nitong pulang luto. At sinabi ni Jacob sa kaniya, ipagbili mo sa akin ang iyong karapatan bilang pagkapanganay, at bibigyan kita ng tinapay, at gayon din ang ilan nitong luto ng lentihas. At sinabi ni Esau sa kaniyang puso, mamamatay ako, anong pakinabang sa akin ang pagkapanganay na ito? Ayan, kita mo, karakter na lang mag-iba. Pininta ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Kumbaga, ang panganay na, si Jacob na, hindi na siya. Tuloy. At sinabi niya kay Jacob, ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Jacob, sumpa mo sa akin sa araw na ito. At siya'y sumpa sa kaniya. At binigyan ni Jacob ang kaniyang kapatid na si Esau ng tinapay at luto. At kumain siya hanggang sa mabusog. At tinamak ni Esau ang kaniyang pagkapanganay. Sa kadahilan ng ito, at ang pangalan ni Esau ay tinawag na Edom, dahil sa pulang luto na ibinigay sa kanya ni Jacob, at ang kapalit ay ang karapatan bilang pagkapanganay. That's why naging Edom na si Esau. That's why yung mga Edomites, dahil ni Esau yan. Napuni Esau, mga Edomites. Tuloy. At si Jacob ang naging matanda, at si Esau ay ibinaba mula sa kaniyang dangal. At ang tagutom ay sumasa ibabaw ng lupain. At si Isaac ay yumaon upang lumusong sa Ehipto ng ikalawang taon ng sanlinggong ito. At naparoon sa hari ng mga Pilisteo sa Gerar kay Abimelech. At nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, huwag kang bumaba sa Ehipto at doon ka tumira sa lupain na aking sasabihin sa iyo. At makikipamayan sa lupain ito. At ako'y sasayo at pagpapalain kita. Tagutom din ha? Ngayon. Tuloy. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang buong lupain ito. At aking tutuparin ang aking pangako na aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. At aking pararamihin ang iyong binhi na parang mga bituin sa langit. At aking ibibigay sa iyong binhi ang lupain ito. At sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ng iyong ama ang aking tinig, at tinupad ang aking bilin, at ang aking mga utos, at ang aking mga batas, at ang aking mga ordinansa, at ang aking tipan. At ngayon ay sundin mo ang aking tinig, at tumira sa lupain ito. Yan ang sinabi ni Abba Yahweh kay Isaac. Sundin mo kasi ang ama mo ay lahat sinusunod. Ang aking tinig, tinupad ang aking bilin, ang aking mga utos, at ang mga batas, at mga ordinansa, at aking mga tipan. Kita mo yon, si Abraham talaga, mula kay Noah na matino, bukod yun kay matino rin si Enoch, sinanalak yun.
kay Noah, ang kasunod na matino mula kay Noah, kay Abraham na nakarecord. Si Heber, yung matino, yung hindi siya nagtayo ng Tori, hindi siya kasama sa pagtayo, pero ang may record talagang grabe katinoan, Abraham talaga. Biro mo naman, bahay nila sinunog niya para lang masunog yung mga idolatry. Ganun kalakas ang loob ni Abraham. Hindi siya nabibisto, mabilis kumilos eh. Saka hindi siya nakatira sa bahay ng kanyang ama. Sa gabing-gabi na, midnight, sinunog. Hindi niya alam, wala nang-alam na siya nagsunog, pati yung kapatid niya, Papa ni Lot, tigok. Iligtasin pa ang idolatry. Kita mo gaano yung sinseridad ni ano? Pero ito ngayon natin, grabe, walang kamalay-malay itong mga born-again Christian, may idolatry yung cross nila, bilagyan pagtila. Idolatry po yan. Yung tilang gilagay, symbolic ahas, tapos yung cross, symbolic fallen angel. Sabi na, wala na kami, malayo na kami sa idolatry. Umalis Martin Luther sa Roman Catholic. Eh, yung cross nyo, idolatry pa rin yan. Symbolic ng ano yan eh. Hindi naman si Yawa sinamatay sa cross eh. Nakabiti sa punong kahoy. Hindi sa cross. So yan. Yan ang kapananan. Ngayon, tayo ng mga rinnan ngayon na nagising na, ay talagang puspusan natin ipangaral talaga. Kahit napagod ka minsan, sandal ka na sa L3, at least tuloy-tuloy, hindi yung iba na hindi mo absilos, maraming mga iniisip sa mga bagay makamunto. Minsan, nagtrabaho na lang. Alam ko, umiwas ako sa bata. Nangalungkot, no? Diba? Tuloy na, tipik. Tuloy. At siya'y tumira sa Gilar na 3 linggo ng mga taon. At nagbilin si Abimelech tungkol sa kaniya at tungkol sa lahat ng nasa kaniya na sinasabi, sino mang tao na humipo sa kaniya o sa anumang pag-aari niya ay walang pagsalang mamamatay. At si Isakay lumakas sa gitna ng mga Pilisteo. At siya ay nakakuha ng maraming pag-aari, mga baka at mga tupa, at mga kamelyo at mga asno, at isang malaking sambahayan. Malaking sambayanan. Yumaman si Isaac, pero tagutom yung panahon na yan, ha? Kasi matino kasi, pagpalain talaga yung mga matino. Lubos-lubos na ng matino, baka naman, sumunod naman ko, pero baka naman may sikrito kapag ginawa kalukuhan. Alisin mo, kunti kalukuhan, alisin yan. Zero kalukuhan talaga. Tuloy. At siya ay naghasik sa lupain ng mga Pilisteo at nagdala ng 100 ulit. At si Isaac ay naging totoong dakila at nainggit sa kaniya ang mga Pilisteo. Ang lahat ng mga balon na hinukay ng mga lingkod ni Abraham noong nabubuhay pa si Abraham ay tinakpan ng mga Pilisteo pagkamatay ni Abraham at pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, umalis ka sa amin, sapagkat ikaw ay lalong makapangyarihan kaysa sa amin. At si Isaac ay umalis doon sa unang taon ng 7 linggo at nakipamayan sa mga libis ng Gilar. Gerar. Yung mga Palestinian, Pilisteo, nainggit sa kanya. Kasi malakas ang yumaman, dumami pa siya. Dahil, ngayon nangyari, malis ka. Kasi mas mayaman ka pa sa akin. Ang mga balon namang ginawa ni Abraham ng mga tao ng lingkod. Kasi kailangan si balon para tubig, para painom ng mga hayop nila. At tinakpan ng mga Palestinian nga, yung mga Pilisteo. Tuloy. Jubileo chapter 24 verse 18 to 32. At muli nilang hinukay ang mga balon ng tubig na hinukay ng mga lingkod ni Abraham na kaniyang ama. At ibinara ng mga Palisteo
pagkamatay ni Abraham na kanyang ama. At tinawag niya ang kanilang mga pangalan gaya ng ipinangalan sa kanila ni Abraham na kanyang ama. At ang mga lingkod ni Isaac ay humukay ng isang balon sa libis at nakasumpong ng buhay na tubig. At ang mga pastor ng Gerar ay nakipagtalo sa mga pastor ni Isaac na sinasabi, ang tubig ay atin. At tinawag ni Isaac ang pangalan ng balon na kabuktutan sapagkat sila ay naging masama sa atin. So, anong pangalan ng balon? Kabuktutan. Kasi nagtalo-talo yung mga pastor na nag-alaga ng mga tupa, ng mga hayop sa taga Gerar at saka yung kay Isaac. Yan talaga ang ano. Ngayon, tuloy natin. At sila ay humukay ng pangalawang balon at kanilang pinaglabanan din iyon. At tinawag niya ang pangalan nito na Aaway. At siya ay bumangon mula roon. At sila ay naghukay ng isa pang balon. At dahil doon ay hindi sila nagtalo. At tinawag niya ang pangalan niyon na Kwarto. At sinabi ni Isaac, ngayon ay binigyan tayo ni Yahweh ng lugar. At tayo ay dumami sa lupain. At siya yumahon mula roon hanggang sa balon ng panunumpa sa unang taon ng unang linggo sa ika-44 na Jubileo. Hebrew language to. Maaway. Pero, may salita tayong Inaway na. ano? Ang pangalan ng Away. Ito nag-aaway. Oh, nag-away. Away. Hebrew. O kita mo may Hebrew. Walang alang lang sa lahat, oh. Why? Ito kasi pag ito, mayroon ng yo at saka modern na yan siya. Dapat, kawarta. Kawarta. Eh ngayon, hindi naman ang kwarto, room. Kasi walang gulo eh. Kwarto. Tuloy. At nagpakita sa kaniya si Yahweh ng gabing iyon, noong bagong buwan ng unang buwan. At sinabi sa kaniya, ako ang alahayam ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo at pagpapalain kita, at tiyak na pararaminin ang iyong binhi na parang buhangin sa lupa. Alang-alang kay Abraham na aking lingkod. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana na unang itinayo ni Abraham na kaniyang ama. At siya ay tumawag sa pangalan ni Yahweh. At siya ay naghandog ng hain sa alahayam ni Abraham na kaniyang ama. Anong tawag talaga? Yahawa. Eh, merong Yahuwa, merong Yaho, may Yahweh, may ano pa, may Ahaya, Asar, Ahaya. Ano yung Asar? Nangangasar ka. Tuloy. At naghukay sila ng isang balon at nakasumpong sila ng buhay na tubig. At ang mga lingkod ni Isaac ay humukay ng iba pang balon at hindi nakasumpong ng tubig. At sila'y yumaon at sinabi nila kay Isaac na hindi sila nakasumpong ng tubig. At sinabi ni Isaac, ako ay sumumpa sa araw na ito sa mga Pilisteo. At ang bagay na ito ay ipinaalam kanila sa amin. At tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na balon ng panunumpa. Sapagkat do'y sumumpa siya kay Abimelech at kay Ahusat na kaniyang kaibigan at kay Pikol na prepekto o sa kaniyang hukbo. Okay. At nalaman ni Isaac sa araw na iyon na sa ilalim ng pagpilit ay sumumpa siya sa kanila na makipagkasundo sa kanila. At isinumpa ni Isaac ng araw na iyon ang mga Pilisteo. At sinabi, sumpain ang mga Pilisteo hanggang sa araw ng puot at buot mula sa gitna ng lahat ng mga bansa. Naway gawin sila ni Alahayam na isang kakutyaan at isang sumpa at isang bagay ng puot at galit sa mga kamay ng mga makasalanang mga hintil at sa mga kamay ng tipin. At ang sino mang nakatakas sa tabak ng kaaway at ng tipin, naway mabunot ang hindi matuwid na bansa sa kahatulan
mula sa silong ng langit, sapagkat sila ay magiging mga kaaway at kalaban ng aking mga anak sa kanilang mga henerasyon sa lupa. Kaaway talaga itong mga Palestinian. At walang matitira sa kanila, ni isa man na maliligtas sa araw ng puot ng paghukom, sapagkat ang buong binhi ng mga Pilisteo ay itataboy mula sa lupa, at walang maiiwan ang mga ito sa lupa. Sapagkat bagaman siya'y umakyat sa langit, mula roon ay ibababa siya, at bagaman siya'y magpakalakas sa lupa, doon ay kakalagkalin siya. At bagaman siya'y magtago sa gitna ng mga bansa, at mula roon ay bubunutin siya. At bagaman siya'y bumaba sa Siol, doon din naman siya bababa ng kahatulan. At doon din siya hindi magkakaroon ng kapayapaan. Doon, hindi magkaroon ng kapayapaan. Mga Palestinian. At kung siya ay mapunta sa pagkabihag sa pamagitan ng mga kamay ng nagsisihanap ng kaniyang buhay, ay papatayin nila siya sa daan at walang maiiwan sa kaniya ang pangalan o binhiman sa buong lupa, sapagkat sa walang hanggang sumpa ang mayroon siya. At ganito ang nasusulat at nakaukit tungkol sa kaniya sa mga tapyas ng langit, upang gawin sa kaniya sa araw ng paghukom, upang siya ay maalis sa lupa. Yan ang sumpa, sinumpa ni Isaac ang mga Palestinian. Yung Palestino, Alright. Ano ang pangalan ng Palestinoon? Pagkatapos ni Herodotus, ang terminong Palestine ay ginamit para sa buong rehiyon na dating kilala bilang Kanaan. Ang rehiyon ay bahagi ng tinatawag na Fertile Crescent, at tirahan ng tao doon ay maaaring masubaybayan pabalik bago ang 10,000 BCE. Oktubre 25, 22. Ayan. Pinasyon sa ang mga Palestinian, ano yun ang original pangalan nila? Anong original pangalan niya? Kilala bilang Kanaan. Talaga pala sila din. Kanaan. Hindi Kanaan din. Lahi ni Ham. Dahil, Kanaan. Wala. Mga tribo-tribo kasi, pati yung Hitiyo, mamaya. Kanaan din yan, pero ibang tribo. Katulad ng Pilipinas, daming tribo dito, di ba? Kaya kanya. Patay. Hindi lahat ng Pilipinas. Genesis chapter 26 verse 1 to 35. Tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutong sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Dito ka muna. Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham." Genesis na to, ha? Genesis na to, hindi na to dumili. Tuloy. Maramihin kung gaya ng mga bituin sa kalamitan ng iyong lahi. At lahat ng lupain ito ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko, tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. At papalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga-roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Nililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca, sapagkat ito'y maganda. Yan din si tatay si Abraham, no? Tuloy. Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon. Natungawan din sa ni Abimelech sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, "Tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya," tugon ni Isaac.
bakit mo ito ginawa sa amin? Wika ni Abimelech. Kung siya'y ginalang ng isa sa mga tauhan ko, sinubo mo pa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sino mang kumapi sa mag-asawa ito. Di ba sinabi yung papatay ng sino mang ano? Ito yung tinutukoy na may gagalaw kay Isaac at saka kay Rebecca sa property. Konfliktado. Kasi ito si Isaac, nag-white lying. Dinayan yung style ng tatay niya. Pero ang tatay niya, totoo naman kapatid si Sarah, half sister. Sa ama, magkaiba lang sa ina. Pero ang ama, isa lang sa nag-ama. Pero ito, hindi naman sila magpinsan niya eh. First cousin. Kasi ang mama niya at saka ang papa ni Sarah, ani ni Rebecca, magkapatid, si Laban. May nahuli. Pero itong Pilisteo, naingat din sila sa pag-iapil eh. Sabi niya, sinusubo mo kami sa pamakan. Kung gagalawin siya sa mga tauhan ko, sinusubo mo kami sa pamakan. Kasi pag galawin niya na hindi mo asawa, pakikiapit, mapunta sila sa sumpa. Talagang medyo matino ko sa Abimelech eh. Ganon. Eto naman si ano, sa takot na ano. So, ganon. So, mahirap na mag-asawa maganda, no? Gusto mo lang na lang? Atalay. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Nainggit sa kanya mga Pilisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, umalis ka na, Isaac, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin. Kaya umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. So, ang pagkakaiba ng Jubilee, halos pareho, ang wala lang doon sa Jubilee, yung nagsinungaling si Isaac, na asawa niya si Rebecca. Wala doon sa Genesis, yung mga nabanggit. Yan lang ang pagkakaiba. Tuloy. Ipinahukay niya muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Pilisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac na dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis. Ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away, sapagkat siya'y inaway ng mga taga-roon. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Away na pagtatalo. Mahilig mga away, mga agaw. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin ito. Kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupain ito, sapagkat binigyan tayo ni Hawa ng kalayaang mamuhay sa lupain ito. Umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, ako ang alahayan ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot, sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi, alang-alang kay Abraham, na tapat kong alipin. Malaki talagang bagay kapag si Hawa nandiyan sa iyo. I-bless ka talaga. Di ba? Ang sikreto lang, ganun lang. Sumunod lang kay Hawa. I-bless talaga tayo. Sabi ko nga, habulin ang may-ari ng pera, si Hawa. Hindi yung habulin mong pera, tatakbo yan, maghabulan kayo. Ang may-ari, ang habulin mo, hindi yung ang pera. Ang iba kasi pera, hinahabol eh. Puro pera. Hindi yun ibibigay. Kalayo yun. Tuloy. Nagtayo si Isaac ng altar doon, at sinamba si Yahweh. Tumigil
Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar, kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pikol na pinuno ng kanyang buko. Tinanong siya ni Isaac, bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't galit ka sa akin at ako'y pinaalis mo sa iyong bayan? Ito ang sagot nila. Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang alahayam. Nais namin makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang. At least yung mga hinter, nakikita nila na nasa kanya tuloy si Alahayam ang pinamukita. So, yun ang hindi pa nasundo. So, pag makita kasi na kung gaano tayo katapat kay Yahweh, makikita rin mga tao na gano'n. So, natin lang, sunod lang talaga. Huwag na magtamad-tamad. Kasi gabiro kasi. Kasi marami pang kasi. Kasi. Dami ka rin daw. Tapos isa pa naman na, sige, maano ka sa blessing, basta lumuhod ka sa akin. Ano ka ba, alahayam ka? Hindi, ang alahayam totoo ang sinasamba ko, hindi yung alahayam na kada. Lumuhod ba yun? Tapos, dami ka na sa Hindi mo kami pipinsalain. Sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh. Naghanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkainan at nag-inuman. Kinaumagahan, sila'y nagsumpa ang magiging magkaibigan at saka mapayapang naghiwalay. Nang araw rin iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig. Tinawag niyang balon ng panata ang balong iyon. Kaya hanggang ngayon ay Beersheba ang tawag sa lungsod na itinayo roon. 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa. Si Judith na anak ng Hiteyong si Beri ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Basimat, anak naman ni Elon, isa ring Hiteo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni Isaac at Rebecca. May kapangalan to ngayon. Elon Musk. Oo. Naggawa ng New Yearling. Oo. Kaya ilalagay sa utak. Oo. At ang ano ba? Yung AI? Oo, AI. Artificial Artificial intelligence. Itong Elon, mga taga-Hitiyo to. Ngayon, sino itong mga Hitiyo ha? Mga Hitiyo. Alamin natin kung ano to sila. Ayan. To what country is Anong bansa ang Hiteo? Torque. Turkey. Ang kalahatang idea. Ang mga Hittite ay isang sinaunang taong Anatolian, modernong Turkey, na bumuo ng isang imperyo sa pagitan ng 1,600 to 1,100 AD BCE. Ito yung nasawa ni Esau ha? Mga Hittites, mga Hitiyo, yung Turkey. Pero taga saan sila nakatira? Sa Kanaan. Canaanites pa rin. Mga tribo kasi nag-spread na sila eh. Ayan. Ang mga Hittite ba ay mula sa Kanaan? Mula sa mga sangguniang ito ay malinaw na ang mga Hittite ay ipinakita sa Biblia sa dalawang paraan. Una, bilang isa sa mga sangkap sa populasyon ng Kanaan. At ikalawa, bilang mga naninirahan sa isang teritoryo sa hilaga ng Palestine, ng mga hari ay karapat-dapat na maging binanggit kasama ng mga hari ng Syria at Egypto. So ang bansang Kanaan, maraming tribo. May Palestinian, Pilistio, may mga Hitiyo. Pero Canaanite sila lahat. Ang asawa ni Esau ay mga Kananiyo, mga Hitiyo na Kananiyo.
mayroon naman kaniniyo ng mga Palestino o Palestine o Philistine. Ngayon. Okay. Tuloy. Jubileo chapter 25 verse 1 to 23. At sa ikalawang taon ng linggong ito, sa jubileyong ito, ay tinawag ni Rebecca si Jacob na kaniyang anak at nagsalita sa kanya na sinasabi, "Anak ko, huwag kang mag-asawa sa mga anak ng Kanaan, na gaya ni Esau na iyong kapatid, na kumuha siya ng 2 asawa sa mga anak na babae ng Kanaan, at kanilang pinahirapan ng aking kaluluwa ng kanilang maruruming gawa, sapagkat lahat ng kanilang mga gawa ay pakikiapid at pagnanasa, at walang katuwiran sa kanila, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama." Tingnan mo yung karakteristik ni Esau. Masama. Ikisimana siya sa tatay niyang si Mastimay. Hindi nagpakasal. Kira agad. Hira o. Pakikyapit. Muha ka asawa. Sino ba tatay ni Esau? Si Isaac ba? Hindi. Sino? Si Mastima. Sino yan? Fallen angel. Pero tingnan mo ang karakteristik ni ni Jacob. Anak talaga siya ni Isaac. Kasal na bago bira. Jacob na aking anak, ay mahal na mahal kita, at ang aking puso at ang aking pagmamahal ay pagpalain ka sa bawat oras ng araw at gabi. At ngayon, anak ko, dinggin mo ang aking tinig at gawin mo ang kalooban ng iyong ina, at huwag kang kukuha ng asawa sa mga anak na babae ng lupain ito, kundi sa sambahayan lamang ng aking ama at sa mga kaanak ng aking ama. Ikaw ay kukuha ng asawa sa sambahayan ng aking ama, at pagpapalain ka ng kataas-taasang Yahawa Alahayam. At ang iyong mga anak ay magiging isang matuwid na salin lahi at isang banal na binhi. So, yan ang payo ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak. Ito naman si Esau, iba talaga, tulibagbag talaga to si Esau. Tulibagbag, kasi tulibagbag yung tatay eh. Ulit hindi napasaway. Tuloy. At nang magkagayoy, nagsalita si Jacob kay Rebecca na kaniyang ina, at sinabi sa kaniya, "Narito ina, ako ay 9 taon. Ako ay 9 taon. At hindi ko nakilala o nahawakan man ang sinumang babae. Ni hindi ako nakipagtipan sa kahit kanino man. Ni hindi man lang naisip na kunin kong asawa ang mga anak na babae ng Kanaan. Sapagkat naaalala ko, aking ina, ang mga salita ni Lolo Abraham na iyong biyanan, sapagkat inutusan niya kung huwag kumuha ng asawa sa mga anak na babae ng Kanaan, kundi kumuha ako ng asawa mula sa mga binhi ng sambahayan ng aking ama at mula sa aking mga kamag-anak." So kita mo, naala din ni Jacob ang sinabi sa kanyang lolo. At yun yung payo sa kanyang ina. Tuloy. Narinig ko na bago pa ipinanganak ang mga anak na babae ni Laban na iyong kapatid, at inilaga ko ang aking puso sa kanila na kumuha ng asawa mula sa kanila. At sa dahilang ito ay iniingatan ko ang aking sarili sa aking espiritu laban sa pagkakasala o pagiging masama sa lahat ng aking mga lakad at sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sapagkat tungkol sa pagnanasa at pakikiapid, si Abraham na aking lolo ay nagbigay sa akin ng maraming utos. Yan. Kita mo yung karakter ni Jacob. Talagang sinusundan niya ang kanyang lolo kung ano yung sinabi. Huwag kang mag-asawa ng mga taga-Kanaan. May mga tribo, mga Palestina, mga Pilistio, ito naman mga Hittites, mga Hittiyo. Pero si Esau, sinabihan din yan, pero hindi talaga sumunod. Kasi, ibang tatay kasi yan. Huwagan mo ng pagkasal, pakiapin. Pero si ano sabi ni
ni Jacob, hindi siya kahit kanino nakipagtipan ng babae. Ni ano ba na, kita mo yung katinoan ni Jacob talaga. Grabe. Si Abraham, tapos si Jacob, gano'ng katino. Eh ito si Isaac, medyo to eh. Siniwalayin pa, tapos mahal pa niya si Esau dahil ano pala siya, mabibigyan pala siya ng ano. Dahil may dala na ang nakuha sa panangaso, tapos lutuan siya, nag-isip pa siya na basbasan niya si Esau. Wala talaga, medyo lumilis pa ito konti si Isaac eh. Pero si Abraham at saka si Jacob, ito talagang matino. Ano naman lolo niya? Yan. Kayuhan. Mas matino pa si Rebecca tuloy. Kaya ano, Sila ng bilang niya. tuloy. At sa kabila ng lahat ng iniutos niya sa akin, itong 20 taon na aking kapatid na lalaki ay nakipagpunyagi sa akin at madalas na nagsasalita sa akin at nagsabi, aking kapatid, kumuha ka ng isang kapatid na babae ng aking 2 asawa. Ngunit tumanggi ako na gawin ang sinabi niya. Nandokso pa si Esau. Yung pamangkin mo Yung sa bahay kapatid mo. yung asawa ko, may mga kapatid, kumuha ka, mag-asawa ka rin. Oo. Pero alam ni Jacob na mali yun, dahil hindi yan lahi dapat ni ano nila. Kailangan lahi doon sa ano, nakalagat ng isip ni Jacob na itong mga anak ni Laban. Ito yun, darating araw pupunta ko roon. Oo, yun. Kanya na doon. Oo. Doon ako mamipili sa lugar na pinapipili sa akin. Tuloy. Ako ay sumusumpa sa harap mo, ina, na lahat ng mga araw ng aking buhay ay hindi ako kukuha ng asawa mula sa mga anak na babae ng binhi ng Kanaan. At hindi ako gagawa ng kasamaan gaya ng ginawa ng aking kapatid. Huwag kang matakot, ina. Makatitiyak ka na gagawin ko ang iyong kalooban at lalakad sa katuwiran at hindi ko sisirain ang aking mga daan magpakailanman. Yan mo. Kakahanga si Jacob. Yun ang napalit ang pangalang Israel. Kakahanga. Tingnan mo karakter. Pero diglo yan, ipin yan. Si Esau, gwapo. Eh kasi gwapo naman mga Polynesian eh. Yung mas dimay. Eh si Jacob ganun nung ano, kay Adan. Ano bang balat ni Adan? Yung kulay ng lupa, yung ang kulay eh. Eh mga anghel, saan galing ang paglikha? Apoy. Mapula-pula. Na makintab-kintab, na madilaw-dilaw. Isoy. Matangos mga ilong. May ano pa yung mata. May contact lens. Gusto naman siya kung ng anak nilaban. Di ba ang mata diba? Parang nakakontact lens. Dati ngayon, hindi ko alam. Sabi ko, bakit ganito ang mukha natin? Dapat yung kamukha ko ni Tom Cruise. Gusto ko yung ano. Pero nalaman ko na mga lahi para ng mga Polynesian. Huwag na tama lang yung itong mukha ko. Mga lahi para ng mga Polynesian. Ganun kagwapo. Patangos ang ilong. Pag pinatuan, kakabiya, tagabiro. Baliktad. Tuloy. At pagkatapos ay tumingala si Rebecca sa langit at iningunat ang kanyang mga kamay. At ibinuka ang kanyang bibig at pinupuri ang kataas-taasang Yahweh Lahayam na lumikha ng langit at ng lupa. At nagbigay siya ng pasasalamat at papuri sa kanya. At sinabi niya, purihin si Yahweh Lahayam at purihin nawa ang kanyang banal na pangalan magpakailanman na nagbigay sa akin kay Jacob bilang isang dalisay na anak at isang banal na binhi sapagkat siya iyo at magiging iyo ang kanyang mga binhi sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Yan. Pero bakit ang ibang mga anak ni Israel ay mga pasaway? Kasi yung intermarry nga, na asawa ng mga hindi talaga lahi, ayun, nahaluan ng dugo. Yan ang nangyayari. Ngayon tayo mga intermarry na kasi. Iba-iba Ano ang na ano. pag-asawa? Oo. Aroy. Palain mo si Jacob o Yahweh at ilagay mo sa aking bibig ang pagpapala ng katuwiran upang siya ay aking pagpalain. At sa oras na iyon, ang espiritu ng katwiran ay bumaba sa kanyang bibig at itinatong niya ang kanyang 2 kamay
sa ulo ni Jacob at sinabi, "Purihin ka, O Yahawa ng katuwiran at alahayang na walang hanggan, at pagpalain nawa si Jacob na aking anak na higit sa lahat ng salinlahi ng mga tao. Naway lalakad siya sa landas ng katuwiran at ihayag ang katuwiran ng kanyang mga binhi." Pansinin mo ha, bago namatay si Abraham, yung gabi na yon, talagang binasbasan din ni Jacob. Ngayon, ito naman, binasbasan ni Rebecca si Jacob. Ito si Isaac, medyo mahina ang IQ rito eh. Medyo, matino naman siya, pero hindi. Aba, gusto niya basbasan si Esau. Esau, kukuha ka ng ano, lutuan ako, basbasan kita. Eh, alam na Rebecca na nandito kay Jacob talaga dapat ng basbas. Sige na, ikaw magluto, unahan mo, ipapatin mo, tapos lalagyan kita na ano. Kasi, mapalahin mo siya, paano malaman ko? Baka sumpae ko, lalagyan kita na ano, para magbuka ka rin. Isa, pagharap to. Isa. Pero, ang busis mo, Isa. Pero ang tanong mo, kasi hindi na makakita si Isaac eh. Matanda na eh. Ang busis mo, di ko man, pero yung itsura mo, ikaw hindi ka, kay Esau. Binasbasan. Amoy sa Diyos. Nanapunta na ang basbas. So, tatlo na nagbasbas. Ngayon, ano nangyari? Pagdating sa totoong Esau, wala na bang natira? Wala na, no? Nabigay ko na doon sa kapatid mo. Actually, ang basbas talaga, nakalaan talaga niya sa panganay. Ibininta naman pagkapanganay niya eh. Tama lang yan, hindi siya dinaya. Pero galit siya, dinaya mo ako. Ayaw na napilitan tumakas, pinatakas siya doon kay Laban. At doon, hanggang pangasawa tuloy siya doon. Tuloy, sige. At pararamihin nawa ang kanyang mga binhi sa panahon ng kanilang buhay magpakailanman. At sila'y bumangon ayon sa bilang ng mga buwan ng taon. At ang kanilang mga anak ay magiging marami tulad ng mga bituin sa langit. At ang kanilang bilang ay higit pa sa buhangin sa dagat. At naway ibigay sa kanila ang magandang lupain nito, gaya ng sinabi niya na ibibigay niya ito kay Abraham at sa kanyang binhing kasunod niya. At naway ariin nila ito bilang pag-aari magpakailanman. At naway makita kong isinilang sa iyo ang aking mga apo na pinagpala ang kanilang buhay. At isang pinagpala at banal na binhi, hari nawa sa lahat ng iyong mga binhi. At kung paano iyong pinaginhawa ang espiritu ng iyong ina sa panahon ng kaniyang buhay, ang bahay bata ng nanganak sa iyo ay nagpapala sa iyo ng ganito. Pagpalain ka ng aking pagmamahal at ng aking mga dibdib. At ang aking bibig at ang aking dila ay nagpupuri sa iyo na mainam. Dagdagan at kumalat sa ibabaw ng lupa, at ang iyong binhi ay magdusakdal sa kagalakan ng langit at lupa, magpakailanman. At naway magalak ang iyong binhi, at sa dakilang araw ng kapayapaan ay magkaroon ng kapayapaan. At ang iyong pangalan at ang iyong binhi ay manatili sa lahat ng panahon, at ang kataas-taasang Yahawa ay maging kanilang alahayam, at ang alahayam ng katwiran ay manahanawa sa kanila. At sa pamamagitan nila ay maitayo ang kanyang sanktuaryo sa lahat ng panahon. Pagpalain ang nagpapala sa iyo, at ang lahat ng laman na sumusumpa sa iyo ng kasinungalingan ay sumpain. At hinagkan niya siya, at sinabi sa kaniya, mahalin ka nawa ni Yahawa, gaya ng puso ng iyong ina, at ang kanyang pagmamahal ay nagagalak sa iyo at pagpalain ka. At tumigil siya sa pagsasalita. Ito, pansinin mo to ha. Pagpalain ang nagpala sa iyo. Ganun din yung kay Abraham. Ito kay Isaac to ha. Yun ang basbas ni Rebecca. At ang lahat ng laman na sumusumpa sa iyo ng kasinungalingan ay sumpain. Pagpapala kay ako. That's why na
i-bless natin si Abraham, i-bless natin si Israel. Kasi lahat na nag-bless kay Israel, kay Abraham, i-bless ka rin. Ganon. Yan, purihin sa Abay Hawa. Ngayon sa personal ninyo, nagpuri ko kayo. Abay Hawa, purihin ka. Purihin ka, Abay Hawa. We glorify your name, Abay Hawa. Basta masaya, Yahweh, ganon. Yan ang pagpupuri, yun yung ginagawa. Purihin ang bansang Israel. Yung tunay na Israelita, hindi yung pipi. Yan. Purihin, nagkalat sa bawat panig ng mundo. Ako kasama ako sa mga lahi, mga rinlan. Ngayong pamilya sa nabangon, tumayo sa Israel. O yan. Mama. At dito, nakakaawit na tayo. Pusong dalisay. Pusong dalisay. Pusong dalisay. O yan. Grabe. O yan. Mas pamor. Magandang iyong mga anak. You want to bless May pagpalaan. your mouth. Kailangan pusong dalisay. Katulad ni Abraham, pusong dalisay. Ako, pusong dalisay. Isaac pa, hindi medyo konti. Pusong dalisay, ang aking nais, na ika'y iniaalala para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, na ika'y iniaalala para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh. Pusong dalisay, ang aking nais, na ika'y iniaalala para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh. For the last time, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh. Sa'yo lamang, Yahweh. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh.
sinasamba ka namin, aming Yahweh. Purihin ka sa iyong mga patuloy na pagkilos sa buhay ng mga remnant ng Israel. O aming Yahweh, salamat sa pagtugon mo sa lahat ng katuparan ng iyong pangako sa aming lulong si Abraham, na ngayon ay kabilang kami sa mga binhi ng Israel na iyong pinagpala mula nung ikaw ay patuloy na nangako sa bansang Israel. O aming Yahweh, salamat sa pagpapala, salamat sa katuparan sa aming kapanahonan, na ang aming mga lahi at binhi ng Israel na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig ay muling mapukaw, magising ang kanilang diwa sa espiritu at pananampalataya sa iyo, at tanggapin ang iyong pangako na muling maibabalik at itatayo ang Israel sa iyong harapan, o aming Yahweh. At ang panahong ito ay aming titingnan at itatayo ang lahat ng mga remnant na nagkalat sa apat na panig ng daigdig. O aming dakila at makapangyarihang Yahweh, salamat sa inyong patuloy na pag-alaala sa pangako ng aming Ginong si Abraham, upang ikaw ay muling sambahin ang kanyang binhi. Muli kang itaas, dakilain at parangalan sa apat na sulok ng daigdig. Aming Yahweh, ang katuwiran sa amin ay manatili, at ang aming mga likong kalooban at kaisipan ay muling manumbalik sa iyong mga utos at layunin. O aming Yahweh, sa mga panahong nagkulang at nagkasala kami, aming pinasasalamatan ang kamatayan mo doon na nakalkapako ka nakabitin sa punong kahoy bilang Yahweh siya'y na tagapagligtas ng lahi ni Israel at ng mga lahi ni Adan. O aming Yahweh, pinupuri ka namin sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga naisin. Ikaw lamang ang dapat maitaas at ikaw ang dapat matanyag at makilala. Kami na iyong mga abang lingkod sa mga binig Israel ay muling magpaparangal sa iyo at dadakilain ka sa bansang ito na aming kinaroonan. Purihin ka at luwalhatiin sa pangalan ni Mashiach Yahweh siya'y na aming dakilang hari at nagpagligtas. Yaman.